naka-raw fresh saan sulok ng mundo. Raw fresh na kasi pag raw lang medyo nilagyan ko lang ng mas maganda kasi mga fresh ang kinakain natin. Ibig sabihin mga hilaw na fresh na gulay and vegetables. Okay, so sa nakaraang video ko at sabi ko doon, tatalakayin natin kung ano pa yung next na ginawa kong diet sa sarili ko, kung paano ko na-achieve yung ganitong weight, ano bang mga nararamdaman ko ngayon, ano ba yung lahat na nangyari from day 1 ng pag-start ko ng raw. Okay, before ako mag-decide, nag-search muna ako kung delikado ba siya. Before I continue pala, disclaimer lang po, inuulit ko pala dito, hindi po ako doktor. Kung may nararamdaman kayong sa katawan nyo na hindi na siya normal, go to the doctor as their advice. For me, kaya ako lang to I'm just sharing what I've learned from my experience and also from the research that I found and the result kung ano yung nangyari sa akin. So, yes, we have different kinds of situation and different kinds of healing, but then mas maganda kung share it so that maybe, who knows, makatulong yung mga knowledge na nalalaman natin. So, kaya i-share ko to sa inyo, but again, consult your doctor and go to them, and maybe you can try, like you can try to live in living, food like raw food, yung mga, when you say living, yun yung mga buhay na pagkain. When you say dead food, yun yung mga nabibili mo sa mga groceries na may mga expiration for how many years. Kasi may mga chemicals na yun kung bakit sila nagtatagal. Usually, kapag tayo ay bibili ng sa mga local market, diba? 1 week, minsan days pa lang sira na. Which is, yun yung mga living food na mabilis masira. Wala sa na expiration like vegetables and fruits. So, now, while researching, why I still research for more? Sometimes yung mga nare-research mo, you want to continue. Well, learning is continuous. So, kapag may gusto kang matutunan, you continue research until you found it. So, yun ang ginawa ko. And then, I tried this because this is, sabi ko, nung unang panahon, talaga namang wala naman, from Adam and Eve, wala namang cook pa noon. Talagang malamang raw ang kinakain nila. So, and then there's a lot of community na ngayon, mga Facebook page and Facebook, mga community all around the world that advocating this kind of food, this kind of diet, and it's really helped them, really amazing result. Marami akong nakitang amazing result and they healed talaga. And syempre, para sa akin, in my point of view, walang questionable pagdating sa creation niya. So, why not? And so, siguro may iba dyan, tatanungin ako, meron noon na yung TikTok yata, TikTok, ano siya vlogger din siya. So, mostly kinakain, fruitarian yata siya, yung kinakain niya palagi is vegetables. So, dumating sa point na durian na lang ang kinakain niya. So, namatay siya. So, syempre sabihin nyo, hindi ba delikado yun? Kasi may namatay ganyan. Nag-research din ako doon. Sabi ko, baka naman, I don't want to go in the battle na hindi ka naman sigurado. Tsaka, hindi ka komportableng gawin, di ba? So, ngayon, pumunta ako, nag-research ako and tinignan ko. So, there's ano pala, yung babaeng yun, meron siyang
sakit na yun na lang ang kinakain niya. Ayun po Hinaluan ko ngayon ito ng ginseng. Yeah, yun na lang ang kinakain niya. More in fruits. So the reason why our Creator created many kinds of fruits and vegetables, because meron silang mga functions. Kaya sila mahalaga lahat. So, ganun ang diet niya. So, hindi na siya umiinom ng water, and then durian na lang. So, para siyang, I'm trying to find it. I just forgot yung kanyang sakit. Kung ano yung sakit niya. Parang meron siya sa pagkain, may problema sa pagkain. Yun yung niya. So, hindi pa rin ako contented. So, nag-research pa rin ako, and I found communities na talagang sila for how many years. And I also knew, may kilala rin ako na isa ring vlogger na 18 years na siyang raw vegan. Raw living food ang kinakain niya. So sabi ko, in my instinct, I believe on this. So nag-try na ako. So ang unang ginawa ko is, dahil nga hindi pa ako, I believe, totally healed that time. And of course, right now, I'm still in healing process. Keep going kasi it takes time. 2 to 3 years yung katawan mo, it takes time to heal. Especially sa loob. So, I did a 40 days juice fasting. 40 days is really, for me, it's really hard. Especially sa umpisa, sa 2 weeks napaka-intense. As in talagang lumabas lahat ng iyong mga symptoms. Lahat ng iyong mga, ang tawag nila doon is detox symptoms. 2 weeks akong nawalan ng boses, 2 weeks akong mahina, of course, kasi nagpa-fasting ka. Tapos, mas lalong nag-fall yung buko. And then, dito sa kamay ko before, as in dry, tapos nagsusugat na siya, dyan. At madalas akong mahilo, kasi isa rin sa ko is yung iron. And mostly, kapag magkakaroon ako, talagang mararamdaman ko talaga yung mga kahit noon pa, nung hindi ko pa ini-start yung diet na to, marami na akong nararamdaman. Like, before or after ng period, sasakit talaga ang ulo ko, tapos may hilo ako, tapos ang sakit ang puson ko. But right now, actually this month nga, wala akong naramdaman talagang sakit sa puson, as in wala. And nanguhula na ako ngayon kung kailan siya dumarating sa buwan na yon, kasi syempre my body is still healing right now, so I embrace it because I'm really happy that my body is healing. So sumakit yung ganito ko, pero mas lalong sumakit siya nung nag-refeed na ako. You will tackle that refeed sa mga iba pang video, na susunod pang mga video. So, yung 40 days juice fast ko, before I start, syempre, sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba? Parang, syempre, hindi ganun kadali. Nasanay akong kumakain. Nasanay akong kumain ng masasarap. Actually, nung nag-vegan diet ako, naghahanap pa rin ako ng mga meat. Pero hindi na ako kumakain. Yun nga lang, pa rin ako ng mga yung tinatawag na vegan meat para lang ma-satisfy yung cravings ko sa meat noon. Then, alam mo yung gusto mo talaga yung determinado ka, na gusto mo talagang ma-heal. Na gusto mo talagang, sabi ko, kung kaya nila, kaya ko rin. Sabi kong ganun. And gusto ko talaga na, yes, sumeksi, kuminis ang kutis, bumata, hindi na tayo, bumabata tayo lalo di ba? Ayoko sabihin yung, hindi tayo bumabata kasi
it's negative para sa akin, bumabata tayo lalo. So, talagang babata tayo kasi yun yung kailangan. So sabi ko, kaya ko ba? And then I question myself, and then biglang sabi ko, it takes siguro ilang weeks bago ko in-start yung and sabi ko, kailangan ko tong gawin. Ganun kasi ako pag may talaga at alam kong positive ako, na may magandang resulta at saka sigurado ako, then talagang gagawin ko kahit ganun kahirap. So, sa first week, sobrang reading, as in talagang ang hirap ng tapos andyan yung nag-pass out ako. Pero muntik lang naman mag-pass out. Kumbaga yung dahil nga sumabay yung period ko, magpi-period ako, and then that time yung body ko transition pa, at saka nagpa-plan pa, nag-start pa sa anumang ng katawan ko. So yun ang nangyari. And then second, and dumating din sa point na umiyak ako, as in talagang kinaawaan ko yung sarili ko. Alam mo yung nakikita ko yung family ko kumakain, tapos ako kasama nila and fasting. Ang iniinom ko ito lang, pero inaamoy ko lahat ng kinakain nila. Well, vegan restaurant, yes, pupunta kami. Tapos ako yung nagluluto ng pagkain nila, vegan. So it's really hard. But then nung pagdating ng third week, andun na yung gaan ng pakiramdam, nag-i-start nang gumaling. Grabe, pati sinus ko nag-symptoms ako ng grabing sipon. Hindi naman ako inubo, pero sinipon ako sobra. Tapos sabi ko, babalik pa ba ang boses ko? Kasi usually 1 week lang, days lang, bumabalik naman agad. Yung 2 to 3 weeks. But then siya, nag-heal siya. Nung nag-start nag-heal ang boses ko, bumalik. Nung start nag-heal yung dryness ko dito, doon ako nakakita ng hindi lang pag-asa, kundi talagang determination na, wow, ito na yun. Sabi ko, start na to ng healing ko. Sabi ko, ganun. And then, hindi ko kailangan madaliin. I just really need to accept. And for doing this fasting, napag-aralan ko rin na you need to accept ang pinakapangit na mangyayari sa buhay mo. Pinakapangit na mukha mo. Kasi nagpa-fasting ka nga so nag-heal ka. So you will really pangit. As in, papangit ka. Talagang mo, tapos lalabas lahat. Yung iba nga dito, talagang lumabas dito yung mga kakailalak ng iba. Skin nila. Tapos, as in, nag-worse talaga ang kanilang mga symptoms, yung ganyan. Pero pinagpatuloy din nila. And then, it worked. It really worked. So, you just need to trust the process. Trust the process, trust your body, love your body, and accept who you are. Accept whatever it is. Again, you need to be guided sa mga ganitong sitwasyon, and then huwag kang pabigla-bigla. Ako, ang ginawa ko, inunti-unti ko lang. Okay? And then, kasi alam naman ng katawan mo Okay, so nasa sa inyo yan. I'm just sharing my experience and the result of it. And lahat tayo, I believe every one of us has the right to be beautiful, to be sexy again, to be young. Okay? So, just unti-untiin mo lang ang transition. Kung ano yung ng katawan mo. Then eventually, you will be in the raw vegan world. Living in it. Okay? And yes, I am enjoying my life right now. Pagising ko sa umaga, magaan ang pakiramdam ko, masaya ako. So, sa next video, pag-uusapan naman natin additional learnings, and pag-uusapan naman natin yung ibang mga sa mga next video natin, papakita ko sa inyo yung mga
included dito, ano ba to, ano ba yung mga laman nito, ingredients niya, okay, kung ilan ang ininom ko ng mga ganito on the whole day, ganun. Okay? Expensive ba siya? Or pwede ba yan sa Pilipinas na makuha? May alternative pa para doon? Ganun, ano. Then, well, again, I'm not a doctor. You go to your doctor and ask for an advice. It's just, for me, it's sharing what I've learned and what I researched and the result of it. Okay? Thank you so much mga ka-Raw Fresh. This is your Mommy Raw Fresh. Mommy Raw Fresh. Dati kasi Mommy Raw eh. Nilagyan ko siya ng fresh kasi it's look freshy, right? Okay. Thank you po mga followers sa mga nakikinig, and thank you so much for listening. Until the next video. Bye!